Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Welcome sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Nagbabalik ha. Assalamualaikum. Ito ang inyong Kabangsamoro, Jeff Mendez at your service. Ayan, assalamualaikum. Ito ang inyong Kabangsamoro, MJ Alvarez. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng impormasyon o kung sa mga programa at serbisyo ng MSSD para sa Bangsamoro. Napapakinggan po tayo, Kabangsamoro, ng live sa DXMS Radyo Bida, Cotabato City, 882 po yan sa inyong mga AM radio dial. DXOL Happy FM 92.7, FM naman po yan, no? Kahit sa AM or FM kayo, napapakinggan po ninyo kami. At syempre sa DXJC, Voice FM at Gabay FM 97.7. And soon, syempre, mapapakinggan na tayo sa mga island provinces. MJ. Excited. Napapanood tayo sa Facebook pages ng MSSD Region at sa provincial branches po natin. At syempre sa Facebook page din ng DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM, DXJC 92.1 Voice FM. Kung kayo ay may internet connection, pwede nyo rin po kayo mapanood sa mga Facebook pages ng Bangsamoro Government, Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. Sinabi mo na kanina na tayo ay lalawak pa sa island provinces at sa other mainland area. Pero ngayong taon din, maririnig nyo na kami sa Radio Suara Tawi-Tawi, 99.1 DXL Sunlight FM. Yun. Kaya naman mas marami na silang channels to choose from. Kung ano mas klaro na channel sa inyo, doon kayo makinig. Pero itong Radio Suara, both radio and syempre sa Facebook page din nila. Syempre, bukas po yung ating hotline number para po sa mga questions ninyo, comments, suggestions. Pwede po kayong mag-text sa atin. Sa atin pong hotline number 0919-480-4265. Pwede rin pong mag-chat sa atin pong Facebook Messenger sa ating MSSD official Facebook page, Ministry of Social Services and Development. Always po open yung channels natin, MJ, para pakinggan, positive man yan o negative comments or may mga suggestions, welcome na welcome po sa amin yan. Hindi po tayo nagbago, kundi lahat po ng ating ng inyong mga komento, at rekomendasyon para mas mapabuti pa natin ang ating mga ginagawa. Na-appreciate din natin, MJ, yung mga nagpapaabot sa atin ng concern. Tapos pag nantugunan natin, nagre-reply sila. Thank you, MSSD. Talaga. May mga nagpapasalamat sila sa atin. Nalalaman natin, maganda kasi yung feedback mechanism na nalalaman natin na natugunan yung mga questions nila, yung mga inquiries nila, at nagagawa natin ng paraan o nasasagot natin yung mga tanong nila. At nalalaman din natin kung hindi maganda yung implementasyon sa baba. At nare-report natin sa ating minister. Correct. At syempre naging posible po ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service sa pamumuno ni Attorney Raisa Jajuri, Minister po ng MSSD at Deputy Floor Leader ng Bangsamoro Parliament. Yun. Greetings muna tayo, MJ. Magandang umaga sa ating mga top fans and top sharers. Farida Gubat. Wow, congratulations at top fan siya. Niza, Anang, Sally, and Ray, Zainal. Ganun din kay Veronica Haron. Maraming salamat po sa pag-share at pagbibigay po sa amin palagi ng mga reactions ninyo. Ang ating mga live audience kaya, kumusta?
Ayan. But magandang umaga po sa inyo, Nika Upam, Hafino Mampay Ibrahim, Muslima Ansari, at Min Mimbalawag. Mimbalawag, sorry. Wala muna tayong pa-premyo ngayon na Sabado Panalo dahil medyo kailangan natin ng buong oras na ito, no, para sa ating accomplishment report. Dahil mahalaga po ito para malaman ninyo ng buo at kumpleto kung ano po yung mga nagawa ni MSSD for last year at ano yung mga gagawin pa. Mahahaba ang ating diskusyon dahil napakarami pong programa at serbisyo ng MSSD. Kaya naman, ang pag-uusapan natin today kasamang Jeff ay pinakaunang episode natin for 2025. Ayan, happy Valentine's pala. Valentine's. Valentine's. Bisaya kay ka dahil. Balintong. Happy Balintong. Ulat tagumpay. Ayan, ulat tagumpay ng MSSD sa taong 2024. Kumusta naman yung ating implementasyon? Ayan. Bago natin ipakilala yung ating guest, hi muna kay Ma'am Cha KM at Ruel Jocolano Sanggayan. Ayan. May mga tanong na siya. Meron na siya tanong. 4-piece ulit. Sige, mamaya po. Sir Ruel Sanggayan, standby lang po kayo. Mamaya po, pagka pinag-usapan natin yung 4-piece, I'm sure masasagot yung tanong mo. Ayan. Sige. Kasi nasa tamang guest tayo para sa mga kasagutan. Ayan. So, bibilisan natin para may mga chance, may mga pagkakataon pa tayong masagot. No, kung may mga clarifications, may mga tanong kayo. And hi din kay CM Campbell. Sige. Ayun. Guest natin for today. Bakit parang naano ka? Ang guest natin for today, ihahatid sa atin ang mga tulong at serbisyo ng MSSD, no other than the Minister herself, Attorney Raisa Jujuri. Good morning po, Minister Jujuri, and welcome once again sa ating programang Bangsamoro Muna MSSD at your service. Yes. Good morning din po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yun. Sige, simulan natin, MJ. Anong ang mga ginawa? Ano bang mga ginawa nung MSSD last year? Simulan natin. At ano yung mga banner programs na ipinatupad at gaano karami yung mga nakabenepisyo? Sige po, gagawa po tayo ng isang medyo mahaba-habang ulat. Of course, ang 2024, ito po yung huling taon na kumpleto po yung buong taon na meron ka pang Bangsamoro Transition Authority. Because this year, tayo po ay mag-e-end na ng transition. Ang pinaka-update po natin ngayon, ang election ay sa October na, hindi po sasabay sa national and local election in May. Pero ang ibig sabihin nun, medyo tumodo din tayo nung last year dahil yun na nga po, ito ay panghuling buong taon po natin. So, hahatiin ko po yung ating presentation sa dalawang kategorya, no? Yung mga regionally funded programs, yung mga programa po na pinondohan through the enactment of General Appropriations Act for the Bangsamoro ng Parliament, at meron din po tayong pinapatupad na mga programa na nanggagaling po ang pondo sa national government. So, unahin po natin sa regionally funded programs. Kasama po dito yung Family and Community Welfare Program na bahagi po ng ating Protective Services and Welfare Division. Meron po tayong mga banner programs dito kung saan ang gusto nating bigyan ng tulong ay yung mga vulnerableng mga mahihirap at iba pang may vulnerabilities, mga pamilya at mga komunidad para po ma-reduce ang kanilang mga risks at maiangat po ang kanilang katayuan sa buhay. So, unahin po natin sa Unlad Pamilyang Bangsamoro na isa pong pagpapalawig nung isang livelihood program natin nung una na nagsimula po nung panahon ng pandemya, no? So, sa Unlad Pamilyang Bangsamoro, nagbibigay po tayo ng capital assistance na 15,000 pesos. Pero bukod doon ay sinusubaybayan po natin yung pagpapatupad ng ating benepisyaryo ng kanilang munting kabuhayan at titingnan po natin kung kina-case manage natin, no? So meron po tayong 20,858 families, no, na nabigyan po ng mga intervention bukod sa capital assistance. Meron pong 10,000 pesos na binibigay sa mga anak nila na nasa kolehiyo. Pina-prioritize din po sila dun sa iba pang assistance. So, 20,000 po across the region.
And then meron po itong kaakibat na programa na nakafocus naman sa mga badyaw po, mga sama dilaot natin, particularly sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. At ang naabot po natin na beneficiaryo dito ay 2,000 families. Same din po, may livelihood assistance, may training, and then may rice subsidy pa po yan kada buwan, at assistance din po sa pag-aaral ng mga anak. 2,000. Tapos, bahagi pa rin ng Family and Community Welfare Program, yung Angat Bangsamoro, Kabataan Tungo sa Karunungan Program, which is our Educational Assistance Program, kung saan nakakabigay po tayo ng 2,000 pesos, 3,000 pesos at 10,000 pesos sa elementary, high school, and college students. So, dito po, umabot po tayo ng 29,571 na mga estudyante. Galing po sa elementarya na 11,295, sa high school po 10,741, at sa college naman po ay 7,535. Yung educational assistance po nagagamit nila sa pabaon, sa pagbili ng school materials, pamasahe, and all. And then, ito pong Dakila program na kung saan ang target beneficiaries po natin ay mga solo parents. Ito yung gusto ko. Kasi medyo bago ito kumpara sa iba. Dito po nabibigyan natin ng tulong yung mga solo parents ng financial assistance in the amount of 1,000 pesos kada buwan. Kasi po, alam naman natin, no, medyo mahirap, hindi lang medyo, mahirap po magpalaki, mag-alaga ng bata as it is, pero lalo na kung wala kang katuwang at mag-isa ka lang po. So, meron pong konting tulong din doon, no, na 1,000 pesos. At panghuli, under this program, meron po tayong matatag na pamilyang Bangsamoro, kung saan ang tinutulungan po natin ay yung mga magulang at buong pamilya. Kasama na po dito yung pagpapatupad ng mga parent effectiveness sessions, seminars, pagpapalakas din po ng mga skills at kaalaman ng mga lalaki, no, na bilang magulang. Kasama po dyan. So, 1,149 parents naman po ang nakasali po sa ating mga training, mga mentoring sessions. Yun. Ma'am Minister, lahat po ba ng mga under the Family and Community Welfare Program ay funded by the regional government? Yes po. Sa ngayon, ganun ang pagturing natin. So, kung titingnan natin, yung ibang nationally funded programs may also focus on the family, no? Pero hiniwalay po natin yung presentation. Pero ito pong na-mention kong lahat, regionally funded po ito. So, tayo po ang nagdisenyo ng programa. Bangsamoro government din ang nagpopondo at ang nag-i-implement ay MSSD. Tapos, punta tayo sa Children and Youth Welfare Program. Isa po sa medyo malaki din po, no, na programa natin dahil alam natin na malaki, malawak ang vulnerability ng mga kabataan, no? So, gusto po nating siguraduhin na yung mga bata at kabataan 0 to 24 years old ay may child protection at kilalanin ang kanilang mga karapatan. So, isa po dito ay yung early childhood care and development, and then later, no, isa-isahin na lang po natin. So, yung isa po na ito, nasasabi na rin po natin na tayo lang po ang mayroong ganitong programa. Wala siyang equivalent program in other social welfare agencies outside of the BARM. Ito po yung KUPKO program, kung saan ang tinutulungan po natin ay ang mga orphan children, no? At kina-case manage po sila. So, binibigyan po sila ng monthly na 5,000 pesos, financial assistance para sa pag-aaral, pagkain, gamot, etc. But at the same time, sinisigurado po natin na yung municipal social welfare officer po natin at iba pang workers ay kinukumusta siya, tinitingnan po ang kanyang progreso sa pag-aaral, sa kanyang kalusugan, at nire-refer kung kinakailangan sa iba pang mga ahensya. So ito pala sila, Minister, yung sa KUPKO program, hindi yung mga nasa center. Sila ay mga nasa bahay nila na nag-aaral.
Yes po, na kinupkop ng ibang kapamilya or kasama rin po kasi sa definition natin yung isang parent lang yung wala, no? So, at nakita po natin, lalo na yung parehong parents ang wala, burden din po, no? Medyo may kabigatan sa mga kamag-anak na kumukupkup po sa kanila. So, may 1,747 po tayo na nabigyan ng tulong through the Kupkup program. Tapos meron po tayong early childhood care and development na iba-iba po ang ating interventions. Ang isang pinakamalaki ay ang pag-augment po, no, sa honorarium ng ating mga daycare workers. Kasi sila po ay dapat pinapasahuran o binibigyan din ng honorarium na kanilang local government units. Pero minsan po medyo mababa, nakakaawa din po sila dahil minsan buong araw sila nagtuturo, no? May klase sa umaga, may klase sa hapon, at hindi biro mag-alaga sa 2-year-old to 4-year-old children. So, meron po silang 4,000 pesos kada buwan. 4,000? Opo, na pangtulong lang naman, no, sa kanilang honorarium. Pero nagbibigay din po yung LGU? Yes po, ideally and technically dapat yes. Meron din naman pong mga LGUs na nakakaangat at mas malalaki ang naibibigay. So, pinaprioritize po natin yung halos wala or napakaliit ang binibigay. Ayan. Tapos, binibigyan po rin natin sila ng skills training at iba pa. At actually, mga force multipliers din po ang ating daycare workers. Minsan tumutulong sila sa relief operations, sa mga training, sa pag-identify ng GBV cases. So, katuwang din po natin sila. So, may skills training din po sila. Nag-a-accredit din po tayo ng mga workers at nag-a-accredit din po tayo ng daycare centers. So, 2,590 ang workers po natin na nabibigyan. And then, part pa rin ng ECCD ay yung pagbibigay po natin ng mga learning kits at mga outdoor play facilities para po may magamit ang mga learners dito sa mga daycare centers. So, 200 po ang nabigyan natin last year na centers, no? And then, may bago po tayong, medyo bago pero dati na rin, isa pong malaking problema sa mga kabataan ay yung pagkakawala minsan, no, at risk ng pagkawala ng estado, no, stateless minsan, no, lalo na yung mga sama-dilaot na hindi po nakakapunta sa ating mga munisipyo para magparehistro ng kanilang panganganak. So, meron po tayong free birth registration. This is in partnership with UNHCR and UNICEF, kung saan last year may naibigay po tayong 1,323 na birth certificates sa ating mga sama-dilaot, mga tiduray, at other non-Moro IPs po. And then, of course, isang issue rin po natin ay ang mga kabataan na nagkakaroon po ng problema sa batas, nagkakaroon ng mga kaso, at ayon po sa batas, kailangan po silang maihiwalay kung naghihintay sila ng mga kaso, ng hearing, at for their rehabilitation, meron po tayong center, no? So, meron po tayong temporary shelter, halimbawa dito sa Maguindanao del Norte, sa Dato Udin Sinsuat. Meron din po tayong pinatayo sa Basilan at sa Sulu. Ay malapit na natin mai-operationalize. At actually, currently, meron na rin tayong mga ilang clients, no, in Sulu. And then sa Basilan ay inaayos pa po natin ang ating perimeter fence, and then we are good to go. Minister, kasama ba sa taong ito ang pagdagdag ng shelters? Ng Bahay Pag-asa? Yes po. Yes. Actually, ang direction po natin ay malagyan sa lahat po ng probinsya. So, naka-line up na po yan. Yung iba, nakasama na po sa succeeding budget ng MSSD. Yung iba ay ipopropose po natin sa mga susunod na taon. Alright. Sige. Ang susunod pong programa natin ay yung Women's Welfare Program, kung saan ang focus po natin ay mga babaeng kumakaharap sa mga mahirap na sitwasyon, mga disadvantaged women, para siguraduhin na ang kanilang karapatan ay napoprotektahan at na isusulong natin, no, yung women's empowerment, kumbaga.
So, dalawa pong malaking bahagi ito, yung Tanggol, Kababaihang Bangsamoro at yung Lakas, Kababaihang Bangsamoro. Sa Tanggol, ito po yung enforcement ng ating mga rights, protection ng ating rights. Sa Lakas, Kababaihang Bangsamoro ay mas empowerment, no? Yung awareness raising, organizing po natin. So, under Lakas Kababaihang Bangsamoro, sa ating Women Empowerment and Awareness Campaigns, meron po tayong barangay level, community level na mga trainings na iba-iba pong modules yan, no? Women's leadership, economic empowerment, gender-based violence, among others. May 1,245 women na po tayong daloy, no, sa mga community meetings po natin. And then, meron din po tayong mga paralegal training at iba pang skills para po makatugon sila lalo na sa issue ng gender-based violence. 237 ang dumaan po sa iba-ibang modules din natin on this matter. And then, para naman sa Tanggol, Kababaihan, dito na po yung pag-protect sa kanilang rights sa actual mga cases. For example, so, mga 2,556 distressed women ang naka-avail po ng ating support services. Kasama na rin po dito yung mga na-traffic, mga distressed OFWs, mga gender-based violence victim survivors, among others. Okay? And then, meron po tayong isang center sa ngayon na nandun din po sa Maguindanao del Norte, itong tinatawag nating Kanlungan Action Center for Women and Children, kung saan hinahouse po natin, binibigyan po natin ng shelter at iba pang mga pangangailangan. Hindi lang minsan ng babae, kaya nga women and children, kasi minsan pag umaalis po yung babae sa bahay para protektahan ng sarili niya, kailangan niyang dalhin ang kanyang mga anak. Okay? Again, so all provinces ay magsa-set up po tayo ng ganitong sentro. And then, punta po tayo sa Older Persons and Persons with Disabilities Welfare Program, kung saan ang tinutulungan po natin, gaya ng nakalagay sa pangalan niya, ay ang mga senior citizens, lalo na yung mga indigents, pati po yung mga persons with disabilities. Okay, so puntahan po natin ang PWD programs po natin, kung saan meron po tayong binibigay na 500 pesos na monthly subsidy to PWDs na indigents po. Nakakatulong po ito sa kanilang mga pagbili ng gamot. Sinisigurado rin na meron silang panangga sa mga risks that they may face as indigents and as PWDs. And then, meron din po tayong ito, proud tayo dito, no? Yung sa Center for Persons with Disabilities natin, naminana po natin galing sa DSWD. May sentro po sila dito sa Cotabato City at simula po nung nakuha natin ay mas pinaigting natin ang programa at serbisyo dito sa center, no? In fact, undergoing repair ito, ayusin natin na mas maging friendly po sa ating mga learners. At ngayon ay nagde-deploy na tayo, no? Meron po tayong naipadala na mga OJT at mga learners sa iba-ibang private entities and hopefully makahanap po sila ng productive work because of the skills that they have achieved or they have received from the trainings na binibigay po natin. And then, punta po tayo sa elderly. Meron naman po tayong hadiah package, care package, kung saan merong binibigay pong kit, no? Sa ating mga elderly na may hirap. Minsan po kasi na nakakaligtaan natin yung mga specific concerns ng mga lolo at lola natin. So, meron pong binibigay tayong mga alcohol, haplas, back scratcher, pang-check po ng BP, pang-check ng temperature, among others. At ito po, natutuwa talaga ang ating mga recipient dito. Yeah. No? Kasi minsan, nahuhuli yun sa binibili ng pamilya o ng caregivers nila. And then, may bago rin po tayong programa last year na nilaunch, no? Yung Sagip Paningin para kay lolo at lola, para po matulungan din sila na gumanda ang kanilang quality of life. At isa po sa nagiging problema nila ay ang
paglalabo ng kanilang paningin. So nakipag-partner po tayo sa iba-ibang eye care centers kung saan chinek po ang kanilang kalagayan sa mata at binigyan po sila ng mga kaukulang salamin. And then lastly, under this program, yung assistive devices, and this is for yung intervention na po ito ay para sa PWDs and sa older persons. So meron pong quad cane para tungkod, pwede rin pong wheelchair, yung cane para sa mga bulag po o hindi nakakakita, among others. Okay? So yun po yung Protective Services and Welfare Division programs natin. Punta po tayo sa isa pang malaki, Malaki to. Na division din po natin, yung Disaster Risk Reduction and Management Division, At kasama na rin yung Emergency Assistance Program. So, isa-isahin po natin meron pong Crisis Intervention, meron pong Disaster Preparedness, and then Disaster Response and Early Recovery. So, punta po tayo sa under the crisis intervention, yung tinatawag natin na Bangsamoro Critical Assistance to Indigents in Response to Emergency Situations or BCARES program. Isa pong bestseller din na programa ng MSSD. Correct. Blockbuster to. Blockbuster po. Lagi pong pinipilahan ito. Dito po sa rehiyon at sa ating mga provincial offices, kung saan nakakakuha po sila either ng cash or in check form or nare-refer po natin sila sa mga Mercury drug branches at saka mga hospital partners din po natin. So, at kasama rin po dito mga burial assistance, as I said, hospital care, medicine, among others, So 32,194 po ang nabigyan natin last year. And then isa rin pong very peculiar, lalo na sa island provinces but also in the mainland provinces, yung tinatawag po nating hatid program, yung humanitarian assistance po natin para po sa mga individuals who may need to be transferred or to move or to fly or go by boat sa iba-iba pong lugar, either para maka-reunite sa kanilang pamilya or ma-rescue ang kanilang mga kapamilya, umuwi or among others. So, pero maalala ko nag-start to sa COVID. Yes. Yung mga na-stranded. Yes po. Pero ongoing ito siya, Minister, kahit na wala ng COVID. Tapos na yung COVID. So, yun dati, yung mga stranded individuals, Pero ngayon po, kailangan pa rin po natin siya kasi ongoing pa rin po yung pagbabalik sa atin ng mga Pilipino sa Sabah, kung saan nahuhuli po sila ng authorities doon at pinapa-repatriate o pinapa-return po sa atin. So, hinahatid po natin sila sa kanilang mga hometowns. But cases po na accepted for this program, kahit po hindi siya Bangsamoro resident. Yeah. Okay. Lalo na kung papunta dito. Pumunta siya ng Cotabato City or pumunta siya ng Bangsamoro area para for work. Pero halimbawa na scam siya at gusto niyo makauwi doon pat wala siyang pamasahe, wala siyang transportation allowance, pwede siyang i-refer. Yes po, opo. Okay. Nasasama rin po dito yung kunyari may na-traffic po ng mga taga Cebu halimbawa at iba pang probinsya sa Visayas at may pinagdalahan po sa kanila sa Mindanao, binalik po natin sila sa kanilang hometown. Baka maganda, Mr. na mag-iwan din tayo dito sa station ng cellphone number or contact number ng in charge kasi may mga lumalapit sa radio station na ganun, stranded sila or napangkuan ng trabaho pero hindi natupad, na traffic sila dito. Pwede natin agad ma-refer ka agad dun sa person in charge. Yes po. Pasok po sila sa ganitong programa ng MSSD.
At alam natin yung pag-travel, hindi lang yung pamasahe, no? Minsan, kailangan kang matulog sa Pagkain. isang lugar, Correct. kumain. Ang ginagawa kasi dito sa station, Minister, nag-aambag na lang kami ng pang pamasahe at pagkain ng ano. Kasi hindi namin pa siguro alam nung time na yun na may ganitong program pala tayo. Sige po, Ayun. ipapaslag po natin dito para ma-refer natin. And then yung Bangsamoro Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan Program, ito po yung para social workers natin. So, DRMD rin po to, disaster response, dahil isa sa trabaho po nila ay maging eyes and ears of the ministry para may early response tayo, early warning din para sa mga sakuna na posibleng mangyari po sa ating komunidad. May 2,590 para social workers po tayo na namobilize. Binibigyan din po natin sila ng honorarium tulad ng daycare workers na 4,000 pesos a month. Pero babae at lalaki to, Minister, no? Babae at lalaki po. Although yung mga una talagang binigyan po natin ng pagkakataon yung mga BWAP na nag-training na po as para social workers. Na karamihan ay, syempre, BWAP, mga babae. Pero meron din po tayong mga lalaking para social workers. Meron din po tayong Ligtas Pamilya program kung saan may 6,348 heads of the family and community volunteers po ang nabigyan natin ng mga go bags and na-train po sila on disaster risk reduction at first aid, no? Dahil alam po natin laging may sakuna dito at bago po makarating yung mga responders natin from outside, pwede naman po yung ating mga household mismo ay ready at kaya pong rumesponde sa sarili nila during a disaster. And then, ang isang pinakamalaki yung emergency relief assistance kung saan nagbibigay po tayo ng mga pagkain at non-food items sa mga nasalanta ng natural and human-induced na disasters. Kasama na din po dito yung mga sa non-food items, mga shelter kit, dignity kit, cooking kit, among others. Ang mga sakuna, maaring bagyo, earthquake, sunog, among others, or armed conflict, no? Kung saan nagbabakwit po ang ating mga kasamahan. And then, bahagi rin po, ito hindi masyado alam ng mga tao, pero nagbibigay din po tayo ng shelter assistance in the form of cash para dun sa mga nasalanta, pero ang isang malaking epekto sa kanila ay nasira ang kanilang mga kabahayan. So, para po makatulong sa pagre-repair, nagbibigay po tayo ng cash assistance in the maximum amount of 40,000 pesos. Dito sa ating bago lang yung may nasunog. Yung sa Tocananes. Yes. Yung ganun, ang bilis ng response natin, no? After LGU, meron agad din si MSSD. Kasi kawawa po talaga yung sunog. Wala ka talagang Walang nadadala. walang maiwan correct. sa iyo. Okay pa yung minsan may nasasalba. Pero pag sunog po, talagang Lahat. So may 5,258 po last year na nabigyan po natin ng emergency shelter assistance. And then part pa rin po ay ang WASH, no? Water Sanitation and Hygiene program natin. Iba-iba po ito. Maari pong water rationing, maari pong kits, maari pong pagbibigay ng water system sa ating mga areas na natamaan po ng sakuna dahil isa sa mga immediate needs po nila ay ang WASH. And then Cash for Work program kung saan gusto po nating immobilize ang ating mga community members. But at the same time, tingnan din po ang mga climate change adaptation interventions na pwede naman po nilang gawin, no? Nagbibigay po tayo dito ng konting honorarium, stipend dun sa cash, no? Dun sa mga tumutulong po sa atin sa mga climate change adaptation mga programs. And then, meron po tayong 10,486 na na-mobilize na community volunteers din. At meron din pong 11,877 na beneficiaries na mga pamilya na nabigyan po natin ng multi-purpose cash assistance. So, multi-purpose po dahil cash po ito, pwede pong gamitin nila para sa pagkain, para sa gamit, at kung ano pang pangangailangan nila, no? Minsan kasi po mas sila ang nakakaalam kung ano yung pangangailangan nila, and bukod sa immediate na food or non-food items, meron pa po silang mga pangangailangan na pwede na po nilang
magamit itong cash na ito. Pero, Minister, ang tanong dito, hindi makakatanggap pa rin ba sila dito or yung ibang mga assistance din o one time lang? Usually pag disaster, nagbibigay po tayo ng in-kind, no? Usually yung mga pagkain kasi ang importante ay nandun na sa kanila yung goods, no? Yung shelter kit, etc. Pero at the same time, may mga needs pa po sila na kailangan nila. So, one time po yon na binibigay at meron pong aspeto ito ng paghahanda, no? Inaayos pa po natin na ma-predict na natin na merong displacement na mangyayari. Pwede na pong maibigay sa kanila yung cash. Or pwede ring right after pag nandyan na yung sakuna. Okay. And then lastly, under this program, yung ating bahay program, kung saan meron sa ngayon 235 housing units po ang napatayo natin. Ang iba po ay na-turnover na at napapakinabangan na po ng ating mga displaced na community members, mga households. 235, yan po yung number of houses or number of families benefited? Housing units po housing ito units. Po, na ibibigay po sa mga displaced families. So this is 235 accomplished na or natayo na last year. Opo. May mga matatayo pa po ngayong taon. Unfortunately, wala na po tayo sa taong ito and in the future wala pa po tayong na-propose kasi lumalakas na rin po ang mandato ng Ministry of Human Settlement. MHSD. At sa kanila rin po yung malaking mandato dito. Although nakikita rin po natin ang connection nito sa disaster at pwede po tayong makipagtulungan sa kanila sa pag-identify ng beneficiaries and looking at other needs po ng ating ng kanilang mga beneficiaries. Yun. Sige. When we come back, pag-usapan naman natin, papasadahan natin, MJ, yung mga nationally funded programs, no? Yun pong mga programa na ang pondo ay nanggaling sa national government, no? Pero bago tayo mag-pause for a break, batiin muna natin yung ating mga viewers, no? All over the world. All over the world talaga ito, ha? Hello kay Liarni Matalib. Yan, magandang umaga sa iyo. Watching daw from Nabalawag, SGA. Ganun din kay Hami Beludin ng Dato din Sinswat. Good morning sa iyo. Good morning, Yam PA. At magandang umaga din kay RJ Ulanday Grafilo. Thank you for the support no pagpalain Bangsamoro, sabi niyo. And Noem sa Bangkuyo, magandang umaga rin sa iyo. Mercy Andik Mutalib. Ayun. So watching from Cotabato City daw, Yok MJ. Diba? Ang daming nag-watching At syempre, Potre Radyab Manabilang, magandang morning. May tanong siya. Sabi niya, magkano yung dagdag ng honorarium sa daycare workers? Mamaya sagutin natin. Okay na ba natin sagutin? May dagdag ba? Saang lugar po ito? No? Kasi ang daycare, ang mga daycare workers ay mayroong honorarium na tinatanggap. Hindi. Mula po sa LGU. Sa LGU. Merong LGU. Nag-augment lang po tayo. Yung tanong po ninyo kung magkano yung dagdag sa LGU, hindi po namin masasagot. Depende sa LGU ninyo yan. Pero meron pong binibigay na dagdag, no? Si MSSD, magkano po yun, ma'am? 4,000 pesos kada buwan po. Yun. Meron kayong 4,000 pesos kada buwan from MSSD, no? Yan po yung across the board, no? Lahat po ng mga workers ay merong ganyan. Pero iklaro natin kasamang Jeff na yung responsibility ng pagbigay talaga nung allowance nila ay sa LGU. LGU yan. So, ibig sabihin, itong binibigay po ng MSSD ay supplement lang. Dagdag. Para dagdag po lang naman, makatawid talaga kayo. At syempre, yung sa MSSD po ay pinipili po talaga yung mga LGU na wala po talagang kakayahan. Yung kanilang LGU na tulungan, no? So, ayun. Ma'am Potre, ha? 4,000 pesos, galing po yan sa MSSD. Kung yun ang tinatanong yung dagdag. Dagdag po yan doon sa ibinibigay ng LGU. Yung binibigay ng LGU, hindi po namin alam kung magkano yun. Depende po sa pondo ng LGU ninyo. Sabi naman ni Enterino Bara Sanatra, dito sa munisipyo ng Kapatagan LDS, alhamdulillah, may honorarium din ang mga daycare workers sa barangay. Alhamdulillah. At pati na rin sa MSSD. Yun. At maganda yan dahil nagre-report din sila. I-report nyo rin po kung
kung hindi nyo natatanggap yung honorarium or kulang yung honorarium na tinatanggap nyo, 4,000 po yan kada buwan. Jeff, tayo next, within the quarter, ang ina-expect po natin ay digital na ang payment natin sa daycare workers. Very good. So, hindi na po tayo magkakadelay. Kung meron po siyang GCash account, kung meron po siyang bank account, idediretso po natin kada buwan na yung 4,000 pesos. Isa yun sa pinapalakas natin, no, ng MSSD, yung mga digital apps para mas mapabilis yung ating financial distribution. Ibig sabihin, diretso na po yan sa inyong mga cash cards, no? Or diretso na po sa inyong bulsa. Yan pong payments or yung ang payouts po ninyo doon sa mga honorarium. Good morning din pala sa ating Director General na nanonood po sa atin. Hello Attorney po. Mo Estrella, good morning po. Good morning. Alright, magbabalik po kami 8:42 na po ng morning at sa pagbabalik natin, pag-usapan natin yung mga nationally funded programs ng MSSD. Diyan lamang po kayo. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi, ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD Updates. MSSD BARM at your service. Nagbabalik po ang programa Bangsamoro muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. At ang ating bisita, walang iba kundi si Minister Attorney Raisa Jajuri ng MSSD BARM. Bago natin puntahan yung nationally funded programs, sagutin muna natin yung sabi ni Ma'am Princess Muhanipa. Sabi niya, sana po mabigyan kami ng programa para sa mga solo parents. Nabanggit po kanina, meron pong programa para sa mga solo parents. Pumunta po kayo sa inyong barangay or sa mga MSSD office
na malapit po sa lugar nyo at mag-inquire, ma'am, kung kayo po ay qualified para maka-avail ng solo parent at programa ng MSSD. Dakila program po. Dakila program para sa mga solo parents. Meron po kayong tinatanggap dyan na parang 1,000 pesos per month, no? So importante po na kung palagay po ninyo qualified kayo, mag-inquire po kayo, magtanong po kayo doon sa inyong MSSD office sa inyong lugar. Ayan. Sige, nationally funded program, Ma'am Minister. Sige po, ang ating blockbuster naman dito ay Yan. ang 4Ps. Ito na. Meron din po tayong Sustainable Livelihood Program, ang ating social pension para sa mga lolo at lola, supplementary feeding program, at yung mga iba-iba pa pong mga struktura natin, particularly sa children, no, and trafficking. So sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, o tinatawag na 4Ps, meron po tayong 215,582 na mga active na households. Ibig sabihin in good standing po at dapat ay nakaka-receive ng kanilang grant, no? Ito po ay yung active na households from periods 1 to 5 of last year. And then of this number, may 21,525 po tayo na napag-graduate last year mula sa 4Ps. Yung graduation po ay dahil ang ibig sabihin, either umangat na po ang kanilang estado mula sa survival, naging self-reliant na sila o self-sufficient. Kaya na nilang buhayin yung kanilang mga pamilya. So, para rin po mabigyan ng pagkakataon yung iba naman na mahihirap din at qualified din na pumasok sa programa. So 21,525 po ang napag-graduate natin under 4Ps. Baka pwede na nating pasagutin itong tanong ni Roeldio Nicolano Singayan na sabi niya yung mga additional na 4Ps na na-validate na pero hindi pa naka-payout. Oo. May validated 4Ps daw po at hindi pa naka-payout. Pag validated 4Ps na ba sila ay may payout na kaagad o baka may proseso pa? Okay, may proseso pa po yan. In fact, yung whether magtatanggap po ng bagong set, no? Ang alala ko po, meron pong ibang set pa nga na na-validate or nagkaroon na po ng screening, kumbaga chine-check kung qualified o hindi. Pero iniintay din po natin ang go signal mula sa national government, no, sa DSWD para po maipasok sila. Dahil may mga slots po, kung may slots available, parang kunyari na-validate kayo pero nasa waiting line kasi kasi may mga particular number of beneficiaries lang na binibigay ang national government. Linawin natin to, MJ, kasi baka akala nila tanggap lang ng tanggap. Hindi po ganun. Halimbawa, kung nagbigay si national government na 500 lang para sa Bangsamoro region, 500 lang pwede natin ipasok. Kung validated ay 1,000, yung 500 ay maghihintay. Oo, yun po yung kaya po validated kayo pero wala pang payout. Ibig sabihin, wala pa pong slot na pwede yung pasukan at that particular moment. Tsaka patuloy nating sinasabi talaga sa ating mga Kabangsamoro na itong nationally funded programs po talaga ay in addition to the ministry's regular flagship programs. So ibig sabihin, itong mga to, ang mga pondo nito ay galing sa national government. Hindi ito kontrolado lahat solely, no, ng MSSD. Meron po tayong mga partners dito. Kung ang binibigay nila na bilang na beneficiaries ay yun lang po ang pwede nating paglagyan, no? Hindi po tayo pwede magdagdag kasi wala tayong pagkukunan ng pondo. Kasi kunyari 500 lang yung slot. 500 lang ibinibigay ng national government na fund para dyan. So yun lang talaga ang pwede nating ma-serve for the moment. Correct po. Okay. Sige. So punta po tayo sa Sustainable Livelihood Program or SLP. Isa naman po ito para sa mga micro-enterprises kung saan nagbibigay po tayo ng kapital at nagte-training din po sila at tinutulungan po nating yumabong ang kanilang mga livelihood. So 2,870 po last year ang na-reach natin. And then under Supplementary Feeding Program, kung saan ang mga learners na naka-enroll po sa ating daycare centers ay binibigyan po ng 120 days worth of food, no? Sa ngayon medyo dry ration tayo pero eventually po ay mag-hot meals tayo. So ang natatamaan po natin or ang target po dito ay mga bata na
between ages of 2 and 5 na naka-enroll po sa ating daycare ward, daycare center. So 72,028. For 2 months ito, no? So wag po kayo, wag sila ma-confuse, MJ and Minister. Ang supplementary feeding program ng MSSD ay different from the MBHTE. Itong ating supplementary program ay para doon sa mga daycare. Sa kanila po ay sa elementary po. Oo, sa mga paaralan na 'yon. Klaro po natin, daycare po MSSD. Yung pag mag-grade 1 na yan, MBHTE na yan. So kung may mga kinder sa kanila. kinder sa kanila K to 12 MBHTE na. Kanila na 'yon. So kung may mga concerns kayo na sa school na, kinder hanggang elementary, ay concern na po yan ng MBHTE. Pagka ang concern po ninyo ng supplementary feeding program ay sa daycare, pwede nyo po kaming konsultahin about it. Ayun. And yung number of days, actually hindi siya 2 months. It would be around 5 months kasi during classes lang, no? Na ibibigay. Pero ngayon nga, dahil dry ration, it does not really matter doon sa number of days. So anyway, mayroon po tayo ring social pension for indigent senior citizens program kung saan nakaka-receive po. Ngayon, umakyat po nung amount, no? Mula 500 pesos, ngayon ay 1,000 pesos na nabibigay natin kada buwan sa 127,017 na beneficiaries dito sa BARM. And then, meron po tayong tinatawag na Centenarian Program kung saan last year may 20 po na 100-year-old and above na naka-receive po ng 100,000 pesos as a centenarian gift. And starting this year or 2025, at meron pa pong iba-backlog po na hinahabol ding pondo, makaka-receive po yung mga milestone agers na tinatawag. Ibig sabihin, pag ikaw ay umabot ng 80, meron ka pong 10,000 pesos, 85, 90, 95. Kada milestone pong yun, makaka-receive ka ng 85, 90, 95. Every 5 years. Every 5 years. Pero 100,000 din po. Mag-effort na talaga tayo. Hindi. 10,000 lang sa milestone. And then, pag umabot ka ng 100, yun yung 100,000. Ang galing Salamat, national government. Yes. 80,000. Pero 10,000 lang. 10,000. Yes. Pag 80 years old ka, 10,000. Pag 85, another 10,000. Yes po. Kada 5 taon, meron kang 10,000. So, gift yan, pasasalamat sa kanilang naging productive na buhay kasama natin. And then, meron po tayong mga mekanismo, no, na pinopondohan din ng national government. May regional subcommittee for the welfare of children kung saan iba-ibang ahensya po na pagsasama-sama natin at tinitingnan natin yung kapakanan ng ating mga kabataan. Meron din pong dito rin po tinitingnan natin yung mga local councils for the protection of children through the regional subcommittee of the welfare of children. Dahil yung mga LGUs po naman talaga ang dapat first responders to protection issues. So, 136 po ang nabigyan natin ng mga training, technical assistance, specifically for children. At syempre, minsan nabuo na natin yung ating regional action plan for children. Yes, plan of action for children na magiging gabay po ng iba-ibang ahensya para mapalakas po ang ating mga protection mechanisms and programs. And then, meron din po tayong Regional Juvenile Justice and Welfare Council or committee dito po sa region kung saan, again, interagency din po ito at ang tinitingnan naman natin dito ay mga children at risk and children in conflict with the law. So, yung mga nagkakaroon ng juvenile issues, at yun po ang ating tinitingnan. Yun. Minister, may tanong si Sir Ruel. Sabi niya, paano po, kasi next year yung 80 years old, may milestone ages. Paano po pag 87 years old siya? Makakatanggap na po ba siya? Makakatanggap siya dun sa unang pasok, no? Pasok. And then, sa susunod na 90 na siya. Yun. So, kapag ibig sabihin 80 to 80 years old hanggang 89 years old, tatanggap ka pa ng 10,000 pesos. Pag 90 ka na, the following year, another 10,000. Kung 89 ka kung 89 years old ka next year at magsisimula na yung pagbigay sa milestone age, you will receive 10,000. Kasi 80 to 89 years old, 10,000 yan. Pag 90
to Another 99 10,000. years old, another 10,000 yun. Ayan. Sana nasagot namin, Mr. Ruel. Kasi, Ayan. yun. Inaayos pa po natin with the National Council for Senior Citizens dahil nilipat naman po ito mula DSWD napunta na po sa NCSC. So, now coordinating with them. Ayun. Si Ma'am Enterino sabi niya, hindi po ba makakatanggap ng senior citizen pag retired teacher ka? Hindi. Hindi po. Sorry po kasi may GSIS po ay yung retired teacher, may pension po yan. May exclusion po yung mga nakakatanggap po ng mga pension. Pag may mga pension po kayo, either SSS pension, pag-ibig pension, or meron po kayong pension ng GSIS, hindi po kayo qualified. Kasi itong pension na ito ay para po doon sa talagang Walang-wala talaga. Correct po. So, under the Regional Juvenile Justice and Welfare Committee, meron po tayong 126 na local government units na nabigyan po ng skills training, capacity building, and technical assistance. And then, under the Recovery and Reintegration Program for Traffic Persons, I think this is both for national and the regional government. Naka-reach out po tayo sa 362 na trafficking survivors, no? So, mantakin nyo, medyo marami-rami po ito na trafficking victims, no? And I'm sure we are not able to cover everyone. So, medyo importante rin po talaga ang programa for trafficking. Yun. So, I think yun na yung pinaka-highlight po ng ating mga accomplishments. Meron pa pong ibang ginagawa ang ating social workers na hindi na po natin na isama dito. Ito lang po yung mga flagship programs natin. But, definitely po, si Municipal Social Welfare Officer ay napaka-busy with so many other things. The next episode natin, sa mga next episodes, pag-uusapan na po yung mga naka-linyang programa na ipatutupad ngayong taon. Yan yung pang-abangan ninyo para po naman alam niyo kung saan kayo pwede pumasok. No? Yung family ninyo, individually, pwede kayong maka-avail ng mga programs natin. Basta, ang siguraduhin niyo lang po na kayo po ay kabilang doon sa pinaka-mahihirap na residente ng Bangsamoro Region. Pero dito pa lang sa President ni Minister, parang nalululan na ako sa dami ng ginagawa talaga ng ating mga workforce, no? Tanungin natin sila, Bangsamoro, kayo po ba nararamdaman ninyo sa inyong mga lugar, yung pagbabago, yung mga ini-implement ng programa? Bigyan niyo po kami ng feedback, i-message niyo po yan sa amin sa Messenger. Kung ramdam ninyo, kung may natatanggap kayo, kung nakikita ninyo sa inyong mga barangay na mayroong mga ipinapatupad na programa, at kung wala, pwede nyo pong sabihin sa amin bakit wala. Pwede nyo kaming tanungin at ibigay po ninyo yung detalye. Ayun. Yan. Alright, it's 8:58 na po. In the morning, 2 minutes na lang tayo na po ay magtatapos. At of course, thank you so much, may humabol po. Alminda Ladja, Ma'am Sandy Macacua, thank you for watching. And of course, kay Dato Benga, good morning po. Thank you po so much. Ayan. At maraming salamat po sa ating ministro, Attorney Raisa H. Jejuri, na talagang pinakauna talagang panauhin natin sa taong 2025. Of course. And binigyan talaga tayo ng pagkakataon para to be physically present. Alam natin, very busy si Minister, pero nandito po talaga siya para i-report personally kung ano yung mga nagawa ni Ministry of Social Services and Development last year, no? And hopefully po ay napanood nyo, napakinggan nyo ng buo. Pero kung hindi nyo po napakinggan ng buo, pwede nyo po yung i-rewind mamaya. Pagkatapos po nito, ay pwede ninyong balikan yung mga programa para po naman masubaybayan ninyo. Yung presentation po ni Minister Raisa Jejuri kanina ay doon po natin nakita lahat ng mga programs and services para mas malinaw po. Kasi sobrang dami, minsan nako-confuse na po din tayo. Ayan po, sa mga karagdagang tanong at dagdag po na mga komento, suhestyon, pwede po mag-chat po sa ating FB Messenger sa MSSD. Di kayo mag-text po sa ating hotline number 0919-480-4265. Ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay po kayo. Sa ngalan po natin mga nakasama para po maging matagumpay yung programa natin, ang takbo ng ating program this morning. Kasama po ang buong hanay ng Information and Communications Division ng MSSD BARM. Ganun din kay Carl Daniel, ang IT Specialist po ng NDBC Cotabato, at ating partner technician this morning, si Jeff Lungakit. At sa transmitter side, Jeff, sino? Si Dennis Pido ba? Oo.
Ito po si Jeff Mendez. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Magkita-kits tayo ulit next Saturday. Magkakarinigan po ulit tayo dito lamang sa DXMS Radio Bida at sa iba pa mga stasyon kung saan kami napapakinggan. Magandang umaga at mabuhay ka, Bangsamoro. Bangsamoro muna. Mga tagapagsalita at mga pana